Daghang salamat si Pastor family sa inyong makawit. So mayong buntag kanatong tanan. Idelay ko ng Ginoo no sa higayunan, maayong mga panahon, walay mga nakababag no nga makatiusa kita aron sa pagsimba sa atong Dios. So dili ka maglangay, ano na sa atong mensahe, no? 2 Peter chapter 1, nag-end kita last Sunday sa versikulo 6, no? Atong sa atong ginisgutan gani the roadmap no sa pagkinabuhi ingon nga Kristohanon mga igsoon. So before kita magpadayon, mag-aampo sa ta. Father in heaven, nag-pray kami Lord sa mga tunaw sa kami sa imong mga pulong biyahe, kabangi kami Father God. O sa man ang mga kamaturan na maukinig maghahatag o giya sa among kinabuhi, unsay mga katuyuan nimo sa imong mga katawhan aron na kami maging kahamutan sa imong mga tubangan Ginoo nga among mga pagabuhaton pagawnaon kana lamang Ginoo nga malipay ka. Tabangi kami karon sa mga tuong kami sa imong mga pulong. Ang imong Espiritu Santo among ginasaligan nga siya usab kayo mao among teacher, siya magalamdag sa among una-una. Kami nagapanugyan sa mga pagpadayon in Jesus name. Amen. Okay? So gimo na to mga igsoon nga the spiritual roadmap sa mga alang sa mga tumulong, no? So ikaw nga nagtuo na kami sa Kristo nga imong Savior, na diyan ka ang Ginoo sa imong roadmap, no? O unsa may atong ipasabot niini mga igsoon. Sa atong mensahe nagatuon kita no about ini spiritual growth, moral excellence, love, no? As mark of a mature nga Christian. So sa ato pa di ay ang plano sa Ginoo sa atong ginabuhi humanta naka-experience sa atong spiritual birth. Ang sunod is spiritual growth. Namutubo kita, no? Kung sa physical aspect, gikan ka na himugso ang usa ka baby na musunod kaniya ang second phase mao ni ang iyang growth, no? Ang pagtubo mga igsoon. Ug mao ni nga to gitagag emphasis sa atong kinabuhi, no? Sa spiritual aspect, gusto sa Ginoo nga mo grow ang mga Kristohanon, no? Kaya ka-experience man tayo spiritual birth. Ang spiritual birth, kano sa ganini nagsugod? Sa diyan ang tao ito siya kang Jesus Christ na Savior, no? So nahimugso ka diha, and you have that spiritual nature, the divine nature within you. Unya ingon sa Ginoo sa previous verses nga kining naa kay divine power no nga gihatag si Ginoo kanato to make us possible no to grow in the Lord mga igsoon. So those who cultivate this virtue nga atong pag-isgutan, they in sa Bible they will never fall and will be richly welcome into God's kingdom, no? So mo nang mahitabo mga igsoon. Now siguro na basa ang verse 5 do, nagian na to ni sa miyagi. And besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, no? So, gisgutan na to sa miyagi, a sort of review pa ni, nga gusto sa Ginoo nga magisgot kay tag spiritual growth mga igsoon, ingon sa Ginoo give diligence, give effort. Hinanglan ikaw ang Kristohanon, you do your part so that you will grow, no? O kung saan man na aspeto kita mga mag-grow, no? So ipakita din sa Ginoo, last Sunday doon tayo isgutan nga upat nga aspeto nga gusto sa Ginoo nga mu-mature kita din nakita. Una kinitawag nga virtue, no? Ang kasabot nato sa virtue, the goodness, the moral excellence. Nga unta makita sa atong kinabuhi that you are a man of goodness, man of integrity, good reputation. Nga mo tanaw ang tao sa atua sa imuha, you are a good man or good woman. Mao na mga igsoon ang virtue, no? O ang ikaduha mo nato nga kini gitawag mga igsoon nga
knowledge. Ang knowledge, not only acquisition of facts and its own. May acquisition of facts, no? But ang diskutan na itong knowledge mga igsoon is the principles of God's Word. No? Muna nga sa atong mga fellowship, no? Discipleship, ginisgutan nato ang narration sa story, and then we ask question, what lessons can we get out of this story? No? Muna sa mga Bible lessons, tingnan naman, diha ang igsoon ng atong knowledge nga makita ang atong unsa day ang God's will, unsa day ang God's ways. How do I behave myself, no? In relation sa gitawang revelation of God's truth, no? Unang knowledge mga igsoon. So, gusto sa Ginoo nga mugro kita dinhi dapita. Okay? Sa ato pa, kinahanglan nga ang atong knowledge na kay private knowledge nga na kay devotion life sa Word of God. Unya na po kay public study of God's Word, kini atong ginahimo, no, as a congregation. Usa kini ka pag-acquire knowledge mga igsoon, we learn the principle in God's Word. Unya ang ikaduha, ang sulod nga bahin, no, sa spiritual growth natong disputan ay katulo ay makita sa bersikulo 6. And to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and godliness, no? So, biskutan nato ning duha, miagi usab, kining unsa? Temperance. So, sa ganyan tayo pasabot ng ingon nga temperance, gusto sa Ginoo nga natin ay self-control. We grow meaning dapat self-control. Kung sa may pasabot na to, we are to control our desires, our passions, mga igsoon. Dili magpadala sa emotions. Kinahanglan mga igsoon kini makontrolar. Okay? Kinahanglan mo grow kita ning dapita. Ayaw pagpadala sa imong impulses, but rather sa atong mga desisyon, kinahanglan na subay kanunay sa gitawag nga pagbuot sa Dios. No? So mao naging mo nato nga temperance. Nya sa miagi ningon kita ang patience mga igsoon, no? Diha kita natapos na Sunday sa patience. Kung sa ating pasabot sa patience, mao rin atong gusto sa Ginoo nga natay endurance, no? Or perseverance sa ubang nga pulong mga igsoon. So sa atong paglawig, no, sa atong pag-journey ini nga Kristohanon nga kinabuhi, nakita may encounter ng mga challenges sa kinabuhi, no? Mga pagsulay nga mo hasmag sa atong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Pero ingon sa Ginoo, gusto ko nga mo-grow mo. Gusto ko makamo mo endure niya na. Okay? Sa ato pa, padayon lang. Doon ay mga problema sa imong mga Kristohanon, no? Padayon gyapon diya sa Ginoo. Do not go back to the world, no? Or do not backslide mga igsoon. Kasagaran ang uban ng mga Kristohanon ang ilang approach sa mga pagsulay, ang uban mapalayo hinuon sa Ginoo. But no, they are all designed of God mga igsoon kanato nga aron ma-develop kita, mo-grow kita sa ato nga patience. No? Gusto sa Ginoo trabahon sa atong kinabuhi ang patience. So kung natay pinahiya mga igsoon nga dali ra ma-diskurahin, no? Dali ra mabugnaw, dali na ma-stumble, ingon sa Ginoo ayaw ana. I want you to have patience, no? Patience is perseverance, mga igsoon. So kung kining mga butanga, no, nakakanato ug atong bantayan, no, nga ma-develop sa atong kinabuhi, kita mga igsoon ako kayo pinignimuan kanato. So as we proceed, nakita karon sa gitawag na godliness, mga igsoon. Atong padayon pagtuon no, sa atong spiritual growth na kinaisgutan. So nanatay virtue, knowledge, nanatay self-control, o buingon man endurance or patience, mga igsoon. So godliness, di ka kini sa kolong ng Eusebius sa Greek, ang meaning devotion, reverence, piety, holiness. Okay? Nani siya root nga gikan sa pulong sa well o ang sibomia to worship, no, to worship well. Gigamit kini sa 1 Timothy nga pulong chapter 4 verse 8 o chapter 6 verse 6, no?
nga ang kahulugan ini is a life centered on God. So pag imo na yung exon nga na kay godliness, your life is centered diha sa Ginoo. Ang application ini mga exon, this is godliness is a lifestyle of worship and holiness in daily living. So Mikael, you are a godly man, no? Pag ingon din na mga exon, your life is devoted to worship to God and you live a life fully, no, pleasing to God, mga exon. Godliness, no? Ang pagka-Diyos, no? Sama kini sa unsaman, ang godliness sama daw kini siya sa usa ka fragrant incense rising to heaven. Pahumot pa ang insenso? A life of worship that fills the air with a pleasing aroma before God. So atong kinabuhi no nga as an act of worship to God sa Ginoo mga igsoon mo siya mahamot nga insenso. Okay? So true godliness is not just an outward ritual. No, dili lang maging pag-ritual sa simbahan, but also a heart devoted to God. Okay? So ang tao dili lang ni mo na masulti nga oy godly siya kay nasa mga ritual nga ginahimo about religious things. Pero ang gitanaw gyud ani number one mga igsoon sa Ginoo is ang kasing-kasing sa tao is the heart of man devoted to his God, no? Batot pa sa Roma 12:1, no? Present your body a living sacrifice, holy, acceptable to God. Mo na mga igsoon ron nga na-apply godliness. Kinahanglan sa Bible ang ato daw lawas atong ihalad sa Ginoo, no? Holy, acceptable, no, as a living sacrifice to God. Kay kini mga igsoon, sanayon na nato sama kini sa insenso nga mahumot at tubangan sa Dios. Bago pa sa quotation, a godly life is the loudest sermon you will ever preach. So kung makinabuhi ka nga Diyos no? Mao na ang imong mensahe ngadto sa mga believer na imong acquaintance or kung asa ka gibutan sa Dios, sa community, sa school or workplace, basahon sa Ginoo sa mga tawo ang imong kinabuhi, no? Another quotation, be careful how you live. You may be the only Bible some people ever read. Matod yun ang mga igsoon. Nga, daghan sa mga tao ba yan, no? Nadala sila na ito sa Ginoo tungkol kay Donan sila nakita na tao as a good example. Mao na ang Kristohano. Nakahatag og excitement no ngadto sa mga unbeliever. Kining mong Kristohanon, no? Nga matingala ang mga unbeliever. Lahi lagi ni ang Kristohan tao ni. So only to find out na tungod kay Kristohanon siya. Mao na nga maayo, no? Good example ka ng tawanan mga igsoon. Many people come to know the Lord. Waka kahibaw, basig ka ng imong friend. No? Or in your workplace, they will come to know the Lord because nakita nila ang Ginoo sa inyong kinabuhi. So we are encouraged to live a godly life, no? So, sama daw sa kababay, no? Magigsulod di sa ka kwarto. Unya, what happened next? A beautiful fragrance filled the air, no? Tingala ang mga tao sa kwarto, uy, humot mo kayo. So, pagsulod sa mga babae nga ni. Wala'y nakakita, no? Though no one saw the perfume itself, but everyone noticed its effect, mga igsoon. Mausap na mga igsoon ang ato ng kitawag hisgutan ng godliness. Okay? Dili nila makita ang Diyos primero sa imong kinabuhi. Pero ang effect ni anak diha kanimo, no? Dili madinay nga naa kay Ginoo, no? Gibago sa Ginoo imong kinabuhi. Mora mga igsoon ang gitawag nga godliness. So ang lesson niya na sama daw kining godliness, a life so full of Christ that it influences others without needing to be announced. No? So di na kinahanglan nga, oy, I am a Christian, no? Although maayong tudnan na Bible ka ng Christian, pero
Kung makita lang ang Ginoo sa imong kinabuhi, makahibalo ng mga katawhanan. Sama kini sa example no sa usa ka tawo, sa usa ka Kristohano, ingon ani. Iyang ngalan si Ben. Ben is known in his office for his kindness, honesty, and love for God. So his co-workers respect him and some even start attending church because of his example. Wala nga itong isgutan mga igsoon, no? Sa godliness. Natungod sa inyong tawana, makita sa iyong kinabuhi ang godliness, some people decides to follow him diya sa Ginoo. So the reason is simple, no? Godliness is living in a way that reflects Christ in everyday life. No? Mo-reflect ang Ginoo mga igsoon sa adlaw-adlaw nato nga pa kinabuhi. That's why ginahagit kita sa Word of God. 1 Timothy chapter 4 verse 7. Kung sa ingon, train yourself for godliness. Mga kinagayon sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Train yourself for godliness. No? So, nakita yung responsibility, no? Nga mangin maayo, no? Mangin Diyos nun kita sa ato nga kinabuhi. Kaya bago pa, ingon ni Pablo sa Corinto, 2 Corinthians 2:15, ingnan niya mga Kristohanon, we are to God the fragrance of Christ. No? Fragrance. Okay? Pahumot kita mga igsoon. So, kinahanglan sa atong kinabuhi, no? Humot yun kita diha atubang sa Ginoo in living a godly life. So muna nga mangutanan kita sa atong kaugalingon, no, regarding niini. Would people around you recognize you as a follower of Christ based on your actions and lifestyle? Atong pangutanan na atong kaugalingon, no, sa tinunanay lang. Did the people around you recognize you that you are a follower of Christ by your actions and your lifestyle? Ikaduha ang ating pangutana, how does your relationship with God affect your choices, friendship, and work? Human ka na ay relasyon na sa Ginoo, no? Nakita ba nimo nga dunay epekto, no? Labi na ang kausaban nga itong isgutan sa atong kinabuhi, no? Okay, we will proceed sa verse 7. From godliness, o sa sunod daw, ingon diha brotherly kindness, no? So pinasgutan diri sa mga verse 7 tulo ni nisgutan natong godliness nya kining brotherly kindness o charity mo ning last mga igsoon. So kining brotherly kindness unsa man ni? Okay? Gikan kini sa Greek nga word nga Philadelphia, no? Sa States na city nga Philadelphia. Ang meaning na nga word mga igsoon is love for fellow brothers. A deep affection for the Christian family. Okay? So ang gusto sa Ginoo mga igsoon sa atong spiritual maturity nga mugro kita samsaman sa atong pagbati, no? Nga iligsoonay ingon nga igsoon diha sa Ginoo. Nga lahi ba nga itong pagbagay sa ubang yung mga tao, no? Yes, daghang mga friends sa pag-asa kita. Pero there is a special space, mga igsoon, sa atong kasing-kasing para sa mga kaigsuunan sa pagtuo. Muna yung sa Bible, no? Kinahanglan nga mugro kita aning mga igsoon, kining brotherly kindness. Okay? So, gigamit kini, for example, sa Romans 12:10 o Hebrews 13:1, nag-against doon kini sa Christian relationship. So, ang aplikasyon ini, through faith, leads to sa genuine love and care for fellow believers. Okay? So, human daw tayo to sa Ginoo, no? Ingon din sa Word of God, kining ipakita ang imong brotherly kindness. Okay? That you care your fellow brother and sister in the Lord. Okay? Kaya mo na mga igsoon ang gusto sa Ginoo nga may tabo. So, kining brotherly kindness, sama kini sa usa ka far in the cold of winter. Sa to wala yung winter, no? Nga as in bugnaw gyud. Narinig sa mga
lugar mga igsoon sa labi na sa Europe, no, yung nasa ibabaw. So it brings warm, meaning fire, no? It brings warm, comfort, light to those around it. Okay? A fire that is well tended spreads its warmth, just as kindness spreads love in the Christian community. Yun ang exon, makita nato no, nga na sila fire diha sa mga balay nila. Aron nga mainitan sila kay bugnaw kayo ang temperature, kinahanglan nga dunay warm. Mao sa mga exon ang gitawag brotherly kindness. Kinahanglan magpakita kita og pag-care no ngadto sa Christian community sa atong mga kaigsuonan mga igsoon. Di ba yung ni Jesus sa John 13:35? By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. No? Nga maghigugmaay daw ang mga katawhan sa Diyos. Matupad sa quotation, brotherly love is not measured by words, but by the way we care for one another in action. No? So sa ito pa, kung nakita nimo ang imong igsoon sa pagtuo nga doon na siya need, no? Imo siya, kung doon na kayo barit sa out na tabang kaniya, imo siya tabangan. Tungkol kay mo na pagpakita sa brotherly kindness ng igsoon. No? Kung ito sa bahimduman, no? Sometimes, pakitaon ka sa Ginoo, dalang ka sa Ginoo, mga kaigsuonan nga, nasa sila yung mga panginahanglan. Usay, tingalan ka nung i-bless mo po sa Ginoo. Nga nung ko yung munani, no? Tungod ay kay naidiandam sa Ginoo sa inyong ministry. So that you can extend help, you can be a channel of blessing to those fellow Christians in need, mga igsoon. So salamat sa mga kaigsuonan no, nga naanini. But everyone of us, let us pray that we will grow nini mga igsoon. Nga dili tayo puhikaw, no? Dili nato pungan if God has given us the opportunity to help sa mga kaigsuonan. Doon ay example ninyo sa usang traveler. A traveler who lost in the snow. Agoy, no? Isod kaya yung sitwasyon. So he stumbled upon a small cabin, kini nga traveler. So sa sulod, inside, strangers welcome him, no? Kadto nga cabin na dito diay tao, niya gi-welcome siya, offering warm food, shelter. Okay? So though they had never met, they treated him like family. Okay? So na-bless kining mong traveler mga igsoon. So, wa pa ganito na ilhano kung kinsa to nga traveler. Pero kanindot sa gipakita nining tao no nga nakatiman nining nga lost nga traveler. So daghan sa mga tao mga igsoon kinahanglan og tabang. Now, magamit kita example no sa usa ka ngalan nga si Emily, ang iyang ngalan. Si Emily, she notices a new student at church sitting alone. So ang sitting ini sulod sa simbahan. Na nakita nga naglingkod nga bago nga bisita. So she introduces herself. She invites him to her small group and helps him feel welcome. Okay, yan yung welcome kining bisita. Now, the students later, he says, because of your kindness, I feel at home here. No? Sa imong ipakita bang kindness ka na ko? Kumusta? Smile, istorya. Iganahan ang mong bisita. Murag feeling mo niya, I feel at home. Ni. Okay? Muna mga igsoon, the lesson is very simple about sa atong disputan. So brotherly kindness is loving and supporting fellow believer as family. You know mga igsoon, we love the fellowship no kung makita nato ng atong mga kauban, they care for us. Pero kung wala na yung magkita nato, wala na yung mag-care nato, there is no need or di na ganahan nga magpabilin pa ko dire, wala na may ganahan na ko dire. You see mga igsoon, very important sa
body of Christ, sa church, that everyone will grow a mutual love, kindness to your brothers and sisters in the Lord. Muna nga mga tanong regarding ini. How well do you show kindness and love to other Christians, especially those who are in difficult situation? No? Namun yung mga Kristohanong yung mga anak mga igsoon. Mga Kristohanong taon na natutuman, na hinahanglan, kahit pa paano nung nanapikay, matabang. Another, do you take time to support, encourage, and serve fellow believers? So kung na tayo makita ng needs sa mga kaigsunan, unsa may atong practical nga mahimo nga ma-alleviate ang iyang sitwasyon, nga matabangan siya. Or, another question, have you forgiven someone who has hurt you? Or is there still resentment in your heart? Kaya nung exon sa atong fellowship sa church, as we engage into relationship sa matag-usa, nagyoy usahay maabot ang mga panagtingkid sa istorya. But the question, are you ready to extend forgiveness? No? Or say sorry kung ikaw na sa iyo. Yun ang mga igsoon, mahinungdanon ka na araw ma-maintain ang relationship mga igsoon. No? So, brotherly kindness. No? Ang sunod, no, last but not the least, na itong isgutan na aspito nga din gusto sa Ginoo mo grow kita, sumala din nga passage. Kinikitawag mga igsoon nga charity. No? Agape ini kung sa Greek na language, agape. Ang meaning, unconditional sacrificial love. No? Gugma gihapon kini mga igsoon, pero kini daw nga gugma, gitawag kini nga sacrificial, unconditional. Gigamit kini nga love mga igsoon sa gugma sa Dios nga rin kanato, no? God's perfect love. Nga bisan kita, dilitaan na yan, God agape love us. No? He love us unconditionally. Mo ng Diyos mga igsoon. So ang aplikasyon mo ni, the highest form of love is seeking the good of others even at personal cost. So, kaya itong hisgutan ng mga virtue mga igsoon, mauna ni siyang pinakalabaw ngayon. Baka ingon yun ka na nag-grow na ka diha sa Ginoo, maunsa mo, no? If you seek the good of others, even at personal cost. No? Mauna kay mauna ng gugma sa Dios. Umapo ning gugma sa ginikanan, labi na sa ilang mga anak, no? Para kining mga inahan for example ba? Magpiraw sa ilang mga baby, grabe ang sacrifice, 9 months pa nasa taguangkan, unya paghimugso, grabe ang mga sacrifices, no? Mauna siya ang sacrifice sa ginikanan, even at personal cost. Mauna ang agape, unconditional love, mga igsoon. Now, gusto sa Ginoo nga maunang makita daw sa atong kinabuhi. Kita na-experience siya sa agape love sa Diyos. Nadawag nato ang agape love sa Ginoo. So, gusto sa Ginoo sa kita, we will extend this agape love ngadto sa katawhan. No? We seek to do good even to the extent of cost. Now, sama kini atong diskutan kini agape love, sama daw kini sa kining lapad kaayong nga ocean, an endless ocean. Yes, it is vast, deep, and boundless. So no matter how much is given, there is always more. Mga igsoon. It is the purest, most sacrificial love, flowing freely without condition. Mas ingon sa daw niya na mga igsoon na pagkumpara sa isgutan nato nga sacrificial love, ang ocean, no? Ingon niya na
kaparehas niya. Matod pa sa Bible sa 1 Corinthians 13 verse 8, love never fails. Okay? Never fails. Dili ikaw pakyas mga igsoon kung ikaw na ng nining mga lugma. No? A village, diri kita sa ilustrasyon, a village had a well that never ran dry. O sabi ang comparison sa usa ka gisgutan nato na agape love. Sa usa ka barangay, doon na itabay nga dili gyud mahubsan, no? Bisan na ninyo di mahubsan. No matter how many people came to draw water, there was always enough. So the villagers shared freely, knowing there would always be more. So dapat mga exos sa atong minabuhi, no? Naaka ng pirmi ang agape love. There is always more, mga exos. Okay? Kini agape love. So God's love is an endless supply that never runs out. Okay mo niyan eh. And we are called to pour it out for others. Di-pa-experience na sa Ginoo sa iyang endless love, the sacrificial love. Sa katuyuan na sa sakuno, ato sa daw kini nga i-pour out ngadto sa uban. Okay? Mauputan ng mga igsoon nga ang demonstration sa kining love bitaw. Ang Ginoo ga forgive siya kanato, di ba? So kinahanglan ka malupod daw forgive. Kung ang Ginoo na siya long suffering kanato, kinahanglan nato tayo long suffering. Kaya kaning mga manifestation of God's love sa atong kinabuhi, mga igsoon. Nadawat nato diyan sa Ginoo ako sa nang hatag ngadto sa uban. Agape love is selfless and sacrificial, expecting nothing in return. Yun ang mga igsoon sa morning kanindot, no? Kada bitong you give, unya ang imong gihatagan, imong gitabangan, kana bang di makabalos nimo? And you do not speak sa return. Okay? But still you give. Mao na mga igsoon ang picture sa endless or kining agape love. No? Matod pa sa condition, true love, okay? True love does not seek its own benefit. It gives freely, expecting nothing in return. Mao na ang agape love mga igsoon. Giving freely, expecting nothing in return. Okay? Mabala ni mo na ang anak ng agape love. Inipaghatag ka, dili na ka manunggoy. No? Okay? Bahala na siya magpasalamat siya, hindi. Basta kayo nakatabang ko niya. Ha? Another quotation. The love of Christ is not a feeling, mga igsoon. Dili na siya puto. It is a choice to serve, forgive, and sacrifice. No? Morning nga atong iampo mga igsoon mag-grow kita sa charity or love. The agape love nga gisgutan sa Bible. Nga gi-model sa Ginoo kanato, no? Gigugma kita bisan di tamayan, ipakamatyan kita sa Ginoo bisan kita mga dautan, tukmananan kita sa silot, but God still love us. Most of the thing ang gisgutan nga agape love. There are people that surrounds us that are not lovable. Dahil mga tao mga igsoon nga dili sila lovable, no? Magtanaw pa lang ka, murag mainis na ka, murag mainit yung ulo. But yun ang morning isgutan sa Bible mga igsoon. I want you to grow in agape love mo sa Ginoo. No? So muna mamutan na kita. Do you show love to only those who treat you well? Sayon kayo na. Pero mauni, do you love even those who are unkind? No? Diha pasihan. Kaya mga tao na unkind. Another question, are you willing to sacrifice for others without expecting anything in return? No? Are you willing? You give up your comfort so that tinitawhan ang imong matabangan without expecting any in return. No? Ngayon duman nato ang story sa parable sa Good Samaritan, di ba? Itabangan niya ng
Usa pa ka Samaritan gitabangan niya sa Hudiyo nga igsoon. Dili sila in good terms, pero yung gitabangan mo nang manifestation sa pag seeking in helping without seeking in return sa iyang tabang mga igsoon. But anyway, God is always righteous, di ba? Ang kanato sa mga gitabang, hindi man na sila makabalos. Pero kung sa iyo sa Ginoo, naisugyan ang Ginoo sa Proverbs, nga siya ang magabalos mga igsoon. Dito din kusaptod sa Ginoo ang balos. Kaya si Lord, siya ang bubalos kanimo sa panalangin kung nagatabang ka sa mga kabus, no? Especially sa mga nagapanginahanglan. So, proceed kita. Let's proceed sa verse 8. Starting sa verse 8 mga igsoon, diskutan na din ni. Nganong kinahanglanon man to kayo kining mag-grow kita atong mga butanga. Can we enumerate neto pito mga igsoon? Kung may duman pa nato, unsa mo tagana to effort sa atong kinabuhi nga mo-grow ta? Unsa to gani? Ang atong virtue, okay? Ang virtue, ang goodness, no? Sunod knowledge, sunod self-control. Tagaan na to ang atong endurance, patience, no? Muna siya. And then, godliness, ang atong bagong isgutan karon. Unya sunod, brotherly kindness. Unya ang kining agape love, the charity, mga igsoon. Now karon sa verse 8, mahisgutan nato din inyo may nungdan mangyuto kayo. No, nga grow kita din mga igsoon. Ingon sa verse 8, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. No? So, anong kinahanglan daw ni? So, ato ning i-unpack kini nga mga verse, no? Of passage din eh. Ingon niya una, if you possess these things or these qualities, kung na daw ka na nag-grow ka ning mga butanga, sama daw ka sa usa ka liso. You are like a seeds planted in fertile soil. No? So these virtues take root and grow into your heart. Sama sa ka sa liso nga tubo diha sa fertile. Sama sa ikaw mga igsoon sa tao nga usa ka sa color o na canvas that these qualities paint the portrait of a Christ-like life. No? So sama ka sa atong kung makita daw ni sa itong kinabuhi, ingon sa Bible, kung makita daw ni sa itong kinabuhi, kanang sama ba sa tanaw ng picture nga night color, nga ma-perceive yun mo ang color, maklaro ang mayo tungod sa canvas niya, no? Different colors. Sa spiritual aspect ko, mga igsoon mo po na, kung sa no? The portrait of Christ-like life makita sa ating kinabuhi. No? Muna nga, di ba, kung makita na sa Roma 8 kung igsoon nga, God saved us that we will be conformed to the image of His Son. No? May samta kang Kristo. So, man, sa iyang mga kinaiya. No? So, muna yung mga igsoon nga itong isgutan. So, sama-sama daw kini sa sunlight spreading across the morning sky. These qualities should expand and brighten your life. No? Kung naalala ka na ito, mag-grow kita ng mga igsoon. Murang mauni siya sa sayong kamutagod nga ang hayag, no? Yung kailap na diha, naghatag og katahong mga igsoon. So just as seeds need to be planted and nurtured to grow, these qualities must be actively cultivated in a believer's life. Okay? Again, yung igsoon kinikiskutan na ito nga qualities or mag-grow kita din mga butanga. Ingon yun sa Ginoo, balik-balik, give diligence, give effort, no? Aron na makita ni sa imong kinabuhi. Okay? Now, ayun po sa verse gihapon, in increasing measure, no? Sa increasing kining word nga abound. Pero in increasing measure na siya ang meaning. So sa ito pa, it's not enough to have these qualities just once or in a small amount, my son. They should be continuously growing
mga igsoon, ha? Kinahanglan continue ang atong pag-grow niini sa quality kay mo sa pulong sa Ginoo. Abound or in increasing measure, no? Ano yung dinhi. So spiritual growth is a process, and the goal is to increase in these virtues over time, showing maturity in the Christian faith. Mo na nga dili mo didiha-diha dayon makita ka nato. Pero sa kuno, because this is a process, mga igsoon. It takes time, no? So kini nga itong isgutan mga igsoon na sanctification. Ang atong isgutan na sanctification, it takes time. Ang atong spiritual growth daily overnight. Okay? Muna nakita, padayon kayo kita, mga Kristohanon, nga mag-grow dapat niining mga butanga. No? Now, kumpara sa muli nato, sama daw sa usang kang river. Diba? Ang mga suba. A river that swells after a rainstorm. Nausay sa sobrang ulan ha. Diba? Ang mga dam, mulapaw na diha. Ang mga, sa atong mga suba, no? Mulapaw na mga tubig diha. In like manner, let your virtues overflow beyond their banks, mga igsoon. So kini nga itong mga virtue ba, gusto sa Ginoo mo rin na ba sa tubig sa suba nga mulapaw ba? Muna gusto sa Ginoo. So that our lives will be a blessing. Although ang mga tubig no sa suba kumulapaw na magkahanmog devastation, pero sa spiritual aspect mga igsoon kung muna na kita manglapaw ang atong virtues, meaning mahimo nang gayon kita nga panalangin sa uban, no? Just as a river can grow and expand, the virtues in a believer's life should continuously increase and progress. No? Kung mo sabi mga igsoon nga ito kayong iyan po, magkapot na God's will, o ni, Lord, tabagin ko nga mag-grow ko dili nga mga kinaiya Ginoo. No? Kung imo diha, they will keep you. Sa mga yapon nga verse na itong isgutan sa verse 8. Meaning, the presence of these growing qualities serve as a safeguard or protection. They will keep you. Nahimo siyang safeguard na to or protection. This indicates that possessing and growing in these virtues actively influences the believer's life. Mga igsoon, para gid pudiyay sa atong kayuhan because it will give protection sa atong kinabuhi. Ma-shield ka. Ha? Muna yung kanindot ini. From being, from being ineffective, ingon sa verse. Okay? So to be ineffective, it means to lack purpose or fail to produce desired outcome. So sa ato pa mga igsoon, ang Kristohanon daw, kung dili daw siya mag-grow sa Ginoo, ang klaro yung istorya na narito, ang Kristohanon ineffective. Kung dili ka mag-grow sa Ginoo, ineffective ta. No? In a spiritual sense, it refers to not living out one's faith in a way that positively impacts oneself and others. No? So, kumbaga walay mahimong impact, no? Ngadto sa mga tao. Okay? Mo na mga igsoon. Sama daw kini to illustrate, no? Sama daw kini sa usa ka atong kini atong mga gamit daw sundang or kutsilyo. Di ba ginabaid mo yun na? Pero kung habol, mo nang gitawag ineffective kung habol, no, di ba? Like a dull blade that cannot cut, a faith without growth loses its edge, mga igsoon. No? Mo na nga, ganahan ka magamit sa blade, kutsilyo, sundang na habol kayo. Di? Atong palitang bayran, kay gairon yun ang atong nga gamit, aron maging effective siya. In this manner, mga igsoon, no? Ang atong isgutan na spiritual virtues, gusto sa Ginoo nga atong trabahoon. Kaya ingon sa Ginoo so that positively you will be effective Christian. Epektibo ka ng Kristohanon. You can influence people, no?
you can be a good model na to sa mga tao. Kung sa isang 5 sa verse, not only ineffective and unproductive. No? Ang Kristohanon daw nga dili bugro ni nga tulisgutan nga virtue. Kristohanon daw siya nga unproductive in sa Bible. No? So being unproductive, it means not bearing fruit or not achieving the intended spiritual goals. So in the context of the Christian life, fruitfulness refers to good works and living a life that reflects Christ. No? So kung sa kahoy pa ta, itanong ta, di ba, ang mga nagtatanong mo kahoy, nag-expect yun ang nagtanong, no? Na someday, bubunga din na siya. Okay? Giluwas na sa Ginoong mga igsoon so that we will bear fruit. No? So that, you will not be unproductive. Okay? Gusto sa Ginoong mabubunga ang mga Kristohanon. So like sa barren tree, kahoy ba ang bunga? A life without growth, it bears no fruit. No? Muna nga, sige tayo emphasize, grow, spiritual growth. Kay, kung mature ka, mubunga ka. No? Kung muna gusto sa Ginoo sa mga katawan niya, mubunga ka. So, ang explanation ini nga comparison, just as a fruitless tree fails to fulfill its purpose, a Christian life without spiritual growth lacks productivity. No? Lacks productivity. So kung ikaw na kay orchard of trees, kung makita niyo nga ang uban na bunga na, kung niya day nagkakahon na, uy, gusto mo ni kauya, may mga kauban na bunga na, kiniwa mo siya ko ng bunga. No? Pila na kita ka, hindi yun, huwag yan mo nagpamunga. So sa may mo sa tagiya, tapos sigiya, iya lang yung putlon, no? Kaya di man mapuslan as expected unta sa iyang kinabuhi. Kasi mga igsoon, sa quotation ninyo din, like a vineyard overrun with weeds, a life without growth yields nothing of value. No? Mura tanong ba nga, wala na nasagputan ng maayo, mo hinundan wala natabunga, no? Unya, like a well without water, an unproductive faith leaves others thirsty for truth. No? Mura ikumpara daw sa atabay na nahumsan, no? Wala na din na mapuslan nato sa mga nauhaw. Okay? Nanginahanglan. Most of sa akin ang buhay ng Kristohano, no? If we will not grow in the Lord, dili ka mabungahon, no? Dili na kita mapapuslano. Kung yan din sa last portion sa verse, in your knowledge of our Lord Jesus Christ. No? So this phrase indicates that the ultimate purpose of possessing these qualities, kung sa ano, is to deepen and make practical one's knowledge of Jesus. It's not merely intellectual knowledge, but experiential. Knowing Christ through living out His teaching and embodying His character. So meaning, ang gusto dahil sa Ginoo kanato, nga nang mugrota to deepen our knowledge of our Lord Jesus Christ. No? Yun ang mga igsoon, mag-isutag knowledge, experiential knowledge, nga ang atong hebalo sa Ginoo dili lang tutok sa lecture, kundi na yung kay personal, intimate nga relasyon diyan sa Ginoo, mga igsoon. No? So like a tree rooted by the river, o ay dapat sa mga Kristohanon, kahoy nga naakilig daw sa suba. Your deepening knowledge of Christ nourishes your growth. Okay? Kung sama-sama daw kini sa usa ka lantern, no? Suga na nagapahayag sa mga higit nga mga dalan. Knowing Christ lights the way to purposeful living, mga igsoon. So kinahanglan natin sa atong kinabuhi nga mag-grow diya sa Ginoo. Kaya ingon sa verse 9, padayon gihapon nga pagpasabot nganong kinahanglanon, but he that lacketh these things, kulang ka ba? Wala ka ani nag-grow diya sa Ginoo. Yes, nagdawat ka sa Ginoo nga Savior, praise God, palangit na ka.
Unya, wingon ka nga, okay na to, nalangit na bitaw ko, nagdawat ako sa Ginoo. Di na ko kinahanglan mag-grow. Pwede ba na? Ingon sa Word of God sa verse 9. But he that lacketh these things, no? Meaning, wa ka na-grow, is blind, cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Mao na daw ang sulti sa Ginoo sa mga tao nga nagdawat sa Ginoo nga wala nagtubo ng exhort. Una yung diya, whoever does not have them, no? Unsa may pasabot nini? This phrase refers to the person who lacks the virtues mentioned earlier. Katong pitong atong isgutan. Kung wala siya niini, hindi siya mag-grow niini. No? Muna mga exhort, sama siya sa usa ka tawo nga, di ba ang mga carpenter na hindi na sila yung mga tools, sama daw sa usa ka carpenter nga empty iyang tools. A faith without these qualities is unprepared for life's challenges. No? Muna ko sa mga Kristohano, pagpura ko lang nung inanin ko. Yung inanin mo ako na encounter ron, di na trabaho sa imo, nagapanitig na. Kaya nga no di ay, kaya sa pulong sa Ginoo, in the first place, tungkol kayo wala siya nag-grow diya sa Ginoo. No? We need to grow exhort. Kaya kaysa na ingon ko na kiniusap, okay? Sama daw sa usa ka suga nga walay over, no? O sa may mahitabo, a life without these virtues cannot shine. Di ba? Ingon sa Bible, kamo kahayag. Pero kung walay virtues sa atong kinabuhi at nasgutan nga pito ka buo, you will not shine. No? Kung sama sa usang kahoy nga nagapanggamot, a believer without these qualities is easily toppled. Kahoy nga walay gamot, wala nakapanggamot ng ngayon, dali na sila patugma, mga ito. No? So muna nga may hindano ni kaya mapag-isgutan. Ganang kinahanglan nga, mo obey kita sa inyong gayon sa Ginoo nga kinahanglan bugrotan niya kaniya. O gayon sa verse, ingon niya, ang kulang daw niini, wala niini, ingon niya diha, is nearsighted. Okay? Kisa sa ato din niya nearsighted. No? Kung saan kung pasabot nga nearsighted, this means seeing things that are close, but being unable to see things at a distance. Okay, nearsighted. Ang mga doon lang makita, wala siya capacity sa pagtanaw dito sa unahan. Kaya nearsighted ra. So, kung saan ito pasabot niya eh. Kaya nga sa Bible, nearsighted ang tao, wala pag-grow. Spiritually, it implies focusing only on the present, earthly concerns, or temporary desires, while losing sight of long-term spiritual growth and eternity. So, yung nanausay matabuno sa mga Christians, so materialistic, ang ginauna-una, ang karon lang, wala na naguna-una sa iyang spiritual growth sa eternidad. Tungkol kay nearsighted siya. No? So, kung ang ulagway ng exon sa kinabog sa Kristohanon, nga wala nagtubo diha sa Ginoo. Ug ingon niya, blind. Ganina, nearsighted, pero yung pa, blind. Mga exon, ingon sa verse. No? Bulag, kung may pasabot nini. A total spiritual blindness implies a lack of discernment and understanding of God's will. Doon mga Kristohanon usahay no, mga kap, unsay mga gitawag God's will. Mga desisyon sa kinabuhi. Naay nang uyab ng mga unbeliever, bago na pa. Okay ba kali sa Ginoo no? Ha? Naay mga sala ng mga binuhatan, bago na pa. Basig madara ni, okay ra ni tingali. Gusto yung mga exon, mo na ang tawag na blindness, lacking of discernment and understanding of God's will. No? Ikinahanglan na ito mga reflexes sa atong spiritual life. Discernment, mga exon. Discernment what is good, godly, pleasing to God, na itong mahimo sa atong mga desisyon. So this suggests that the person has lost sight of transformative power and purpose of their faith. No?
Mura nagwa ba, nagdawat sa Ginoo, mura nagwa, ay nagtapo. No? Wala siya kay balo nga sa mga katuyuan ni. So kining duha, nearsighted and blind ingon pa, together being nearsighted and blind indicates a severe lack of spiritual vision and insight, leading to a shallow and ineffective Christian life. Sa atong panahon karon daghang challenges sa Kristohanon mga igsoon, no? Ang worldliness, grabe. Pero mo ni kung di kita mag-grow sa Ginoo mga igsoon, our Christian life will become shallow and we are ineffective diha sa Ginoo. No? So kinahanglan ato hagito ang atong kaugalingon nga kinahanglan mo-grow gyud kita diha sa Ginoo mga igsoon. Kay sama daw kini sa usa ka sailor, no? Nagalawig siya pero nawala. Tungod kay fact man kayo na lost ang kining mga sailor. Unable to see the guiding light, no? Di na siya nakita mayo. So one without spiritual growth drifts aimlessly. Muna mapadpad na siya, mag-asa siya magpadon. Kaya nga naman, di na siya man siya makaklaro mayo, di ba? Mawasam na mga igsoon ng tao na problem sa sayang Kristohanon na kinabuhi. Sapasap siya sa usa ka langgam nga na-trap, no? Sa usa ka cage, kung sa may tabo. Ang langgam gaya, for example, agila. Oy, naabang sa tangkal si agila. What happened to agila kung nasa tangkal? Unable to see the vast sky beyond. No? Dili niya makita ang unta, i-decide siya na makita niya, no? Nakakainasa sa taas. Sama-sama sa usa ka, makumpara ang tao nga nearsighted sa mga sama sa usa ka car with fog up windows. No, sa hindi kami ng mga nasa lakyan nga windshield no na nagit sila mga pangtrapo na sa ilang harapan no. Kaya nga naman, aron nga na clear vision pero yung driver. Pero kung mabot ka niyang fog, isod kayo, no? Ang pag-navigate sa pagbiyari. Ingon po niya ang mga igsoon ng pagtulagway, no? Sa usa ka Kristohanon nga wala nag-grow diya sa Ginoo. Mag-isod siya pag-navigate. Kaya nga naman, wala kang nag-grow sa Ginoo. No? So mo mga igsoon nga nindot kayo ang usa ka tawo kung nag-grow diya sa kay Lord. Dapat tayo na example nini nung comparison. Ang tao nga mag-grow sa Ginoo sama daw sa usa ka tawo nga utangan. Ang iyang utang ibayaran na. But kani nga tao still lives as if burdened by the weight of it. Okay? Di ba? Nagkatka mo or kita ng mga nakaaging pangutang pa. Di ba kung kulbahan ka tayo, nagtisingil na sa utang? Burden kayo ka. Mao daw na picture sa tao nga nakautang pero gibayaran na pero feeling niya wa pa nabayaran, no? Sama sa mga exoso sa daw capacity nga naayo na sa iyang sakit pero feel niya murag napo sa sakit. Ha? Magpasakit-sakit ra gyapon bisan naayo na. Yun ang exoso na story niya na giayo na sa Ginoo. Okay? Unburdened sila sala, ikuha na sa Ginoo. Pero murag feeling nila nasa sala, ihapon, pagyapon silang sakit, so dili nila ma-enjoy ang blessing sa kinabuhi. Okay, sa last portion sa verse, that forgetting that they have been cleansed. No? Uy, nakalimot ta. Kaya nga ito kaluwasan ba yan? Nagdawat ng Jesus Christ na Savior. Kung sa Bible, your sins, all your sins have been paid in full. Ibayaran na. Your cleanse are washed away. You are cleansed now, all your sins. Mga igsoon. So, kining word din nga forgetting does not mean a mere lapse of memory. But unsa kuno, a disregard or neglect of the significance of what has been done for them. No? A neglect and the significance sa gihimo sa Ginoo kanato. Ayaw nagkalimti mga igsoon, no? So the phrase highlights a spiritual amnesia.
failing to live in the reality of what Christ has already accomplished through His sacrifice. No? Ay ang pagpalimot-limot sa dakong kaluwasan nimo. This means that the believer is living as though they have not been forgiven or redeemed, showing a disconnect between their faith and daily living. Bawa na mga exalted, no? Humanta na luwas, hinluan, ipasaylo ang atong mga sala. No? Naanak kita eternal security. Ingon sa Ginoo, kung dili ka mag-grow spiritually, mura na nakalimot ka na yung nanang itabunay mo. No? Sama sa bugdaw kini sa usa ka pineriso, no? Who once set free but still lives as if behind bars. No? Ayaw na pagpaulikod sa sala, giluwas na ka sa Ginoo. Ha? Itagana ka freedom. Okay? Kung sama sa kini sa usa ka butterfly. Di ba ang butterfly di ka siya sa usa ka caterpillar. Uod. Okay? Nga usahay makalimot forgetting its transformation. I-transform na ta sa Ginoo. We are designed to fly. Dili na pagpareha sa uod, gina pa lang mo kamang gihapon. Mao ang picture mga igsoon sa mga tao, mao sa mga Kristohanon nga wala nagtubok diha sa Ginoo. No? Mapait, but the reality, many Christians are not growing in the Lord. Okay, so, no? Mao na kinahanglan kita sa mensahe, give diligence, give every effort, no? Kaya kung sa Bible, no? They have forgotten that they are cleansed from their past sins. Mahingon diha. Ayaw kalimot nga ginluan ka sa imong mga sala. This refers to forgiveness, the cleansing that took place in a person when he became a believer. No? Na-cleanse, na-forgive na ka. So mga igsoon, it points to the fundamental Christian belief that through Christ's sacrifice, sins are washed away and the believer is made new. Yung simula na nataw mo, nagula ka, giluan ka, ayaw kalimot. So kining of praise implies that neglecting spiritual growth is akin to disregarding or taking for granted the cleansing and freedom from sin that Christ provided. No? Ayaw na pag-exalt, take for granted or disregard ang gihimo sa Ginoo kanimo. Makumpara daw ni nato sa usa ka pag-washing off diha sa mat. Kung nanggawan kita no usahay, kasi feeling mo kung hugawan yung nindot nga balo. Di ba para feeling awkward ka, no? Maulaw ka. Usay makaingunan ng Kristo ang nakalimot na ng hinduan sa Ginoo. We fail to live in the reality of being made clean. No? Hinduan na ka, ayaw na pagluna sa sala. No? So believers who forget their cleansing act as if their past sins still define them, not realizing they have been made new. Mao ginagaton ng hinumduman, di ba ko na ta sa Ginoo, kaya natadya kaniya. A believer who neglects spiritual growth, portraying them as directionless, stuck in old patterns, and failing to live in the freedom that Christ has given. No? Mao na mga igsoon ang mapait na sitwasyon kung dili ko grow ang Kristohano. Another believer who neglects spiritual growth live as if they are still trapped by their old sins. They forget the transformation Christ has given them and fail to move forward in faith. So ay mo na nga itong pagkulang, no? Let's give an illustration sa usa ka tawo nga si Sarah. Ano rin hitabo kang Sarah? Si Sarah, she inherited a beautiful, neglected vineyard from her grandfather. The soil was rich and the vineyard had potential, but years of abandonment had left them overgrown with weeds and tangled. O ano, salamat nag-inherit si Sarah sa iyang lulo, no? Vineyard, dalamnan. Pero ang naitabo, ang dalamnan, wala na timan. Dagang mga sagbot. So, ang ingon din Sarah determined to restore it, iyang ayuhon. She spent months pruning, weeding, and fertilizing sa katong vineyard. Eventually, the vineyard flourished, producing the sweetest grapes. So, nag-produce na bayo itong vineyard. Namunga, tamis ang bunga grapes.
Pero mo rin natabo mga igsoon. However, after the successful harvest ni si Sarah became complacent, she stopped tending the vines, assuming they would remain fruitful without further care. Kung saan po yung nahitabo, kinapasag na naman po niya. Over time, the vineyard returned to its wild and productive state, and the once thriving vines became choked by weeds and diseases. No? Nga sa ato pa mga igsoon, mingbalik na sa dati, no, ang katong vineyard, nahinduan na, nagproductive na, pero kay, wala may gihimo si Sarah, iya naman ito sandan. O, gibalik ang sagbot ng inang-productive na ang vineyard. Karon, when a friend asked why she let it decline, Sarah replied, ngunit tubag sa niyang ipangutana siya, I thought that once it was restored, it would just keep producing on its own. Nagkamali si Sarah, no? Ingon niya, abi na ako nga, nahinduan po na ako, na-fertilize, niya, okay na to. Bupadayon ra. Dili diya inguhin suhon, no? Kaya kinahanglan diya dapat nga padayon ang iyang pag-atiman. But, mo to'y kulang ni Sarah. Kung sa may ka-learn na to, din yung mga igsoon sa story, moral lesson, sa atong isgutan nga pag-grow diya sa Ginoo. Just as Sarah needed to maintain her vineyard to keep it fruitful. What's up, no? Believers must continually nurture their faith to remain spiritually effective. You see ang exhort? Ayaw pagsalig ka, faithful, fruitful ka karon. Ang lesson is, you are to continually cultivate sa imong kinabuhi aron nga padayon ka nga maging fruitful diya sa Ginoo mga igsoon. Consistent growth and care are essential to avoiding slipping back into old ways. Ang vineyard sa diyan na siya natiman, ibalik siya sa old ways. What happens sa atong kinabuhi as a Christian? Magbabayag ganita sa atong pagkakristohanon, what will happen? Worldliness will step in, ma-overwhelm ta sa weeds of this world. Ang sakpot din nga kalimutan. Ha? Kung magpamilya ka sa imong obligasyon, sa imong spiritual life, kung sa imong kabo, dili na ka magmapabungahon, dili na ka maging epektibo, mura ka, vineyard nga nasagbutan na, o dili na mapuslan mga igsoon. So, wala natin time no, kay padayon, diharap sa verse 9 po to. But we know ngayon nga sa isgutan na nato karon, una gipakita ni Pedro nga ingon aning plano kay Lord kaninyo mga Kristohanon. Mag-grow mo. Kung diyan mo po ni Pedro, second part sa atong mensahe karon, what will happen kung di mo mag-grow? Loway kayo mo. You miss the point of God saving you. Kaya gusto sa Ginoo that you will be effective. Gusto sa Ginoo that you will be productive. Gusto sa Ginoo nga you will shine. No? Gusto sa Ginoo nga maging blessing kita ngadto sa mga katawhan. So to summarize atong mensahe ng Exxon, give diligence to your faith. Magbakugi ka. Give effort. Yes, naluwas na by grace. Praise God. What ay gihimo ana. Pero kung mag-isto ka spiritual growth, it is our effort with God. Pero ingon sa Ginoo ayaw kalimti. I give you divine power. I give you divine nature. You have the possibility, the capacity to do so. Only give effort. Give effort. Munang ibalik-balik ini sa atong mensahe sa South English. Give diligence. Ihatag sa imong kaugalingon ang kakugi. No one can help you but yourself, mga igsoon. Kinahanglan atong kaugalingon mismo atong tabanan nga mo-grow ta diha sa Ginoo. How to do so practically? Kumusta ang atong devotion life? Kumusta ang imong prayer life? Mo ang atong private life, mga igsoon. Unya ang atong public life sa atong pagpangalaga sa Ginoo. Kinahanglan nato ni cultivate atong ipadayon kay magatabang din aron mag-grow ka diha sa Ginoo, mga igsoon. Sige, mag-aapot ka, no?
We thank you, Lord, sa mga reminder nimo sa inyong mga pulong. Thank you, Ginoo, nga kunang mga katawhan nimo, magpapugihon ni kami makahatag kayo do, makahatag kayo dili purpose sa among kinabuhi. Nga gi-design dahil kami so that our lives will be a channel of blessing. Ngadto sa mga tao, kung diha kanimo Ginoo, malipay ka na makita ni sa among kinabuhi. Help us, Lord, to grow. Meaning isgutan, Lord, nga pito ka virtues in life nga gusto nimo magtubo ang mga Kristohanon. Nabagi kami, Lord, sa pag-apply nini, pagtrabaho nini sa among kinabuhi. Mo kini among pangamuyo. In Jesus' name we pray. Amen.